pero hindi taguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Bilisan natin. Sino-sino ba itong mga nasa likod ni Gutesa ang pumalpak? Okay, mga kamunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo, o nasa labas ng bansa. Anong oras man po sa inyo dyan ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Pinapanood man po ninyo ito ng live man po o replay. Ang ating pong pagbati na magandang araw, Pilipinas at mundo. Yan, mga kabunyog, mga kababayan, kanina pa maraming nagme-message sa atin. Attorney, bakit wala pa yung live mo? Magla-live ka na ba? Pasensya na mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo naman na nandito po tayo sa ano ngayon? Nandito po tayo sa Europe ngayon, Diba? 6 hours ang difference natin sa Pilipinas. Nasa Europe. Kaya hindi ako makasabay sa yung regular na schedule natin. Tulad ngayon, hapon nandiyan sa Pilipinas, ngayon pa lang tayo yung pang-umaga nating live. Blooming Lovely, good afternoon kay Let Reyes, magandang hapon. Yan, kila Let Reyes at saka kila Blooming Lovely, sa Dumaguete City, si Ruel Tubo, dyan sa Philippines, parang 1:48 AM. Ay dito sa Europe, 7:48 AM. Kagigising ko lang. Kaya pasensya na At saka mayroon mga nagre-react na Tony, nagpipixelate ang mo sa kami dyan, choppy-choppy. Pasensya na rin, medyo may mga lugar na mahina yung signal natin. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy lang ang ating mga talakayan, kasi napakaraming nangyayari sa bansa natin. Napakaraming nangyayari sa bansa natin. Kailangan talaga nating ipaliwanag. Tulad nito, sino-sino ba itong mga nasa likod ni Orly Gutesa? Yun, pangalan kasi Orly Gutesa Dati ang spelling ko ng Gutesa, G-O, pero mukhang G-U Sino-sino ba? Sino si Orly Gutesa muna? Si Orly Gutesa yung present ni Marcoleta, surprise witness niya raw noong September 25 hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Nagre-react nga si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Sabi niya, sinurprise pa ako ng witness sinurprise tayo, surprise witness daw. Hinayaan ko na lang na i-present ni Senador Marcoleta kasi sabi ni Senador Ping Lacson, hinayaan ko naman siyang i-present yung surprise witness niya kasi baka na naman mag-away na naman kami, magreklamo na naman. O nga naman, lagi silang nagtatalo. Binabuelo naman ni Senador Ping Lacson. Pero ang rule daw talaga nila, kung may ipipresent na witness, isasabi sa komite. Isasabi sa komite. Hindi man lang pinasabi ni Marcoleta, parang susurpresahin namin kayo. Mayroon kaming surprise witness na magpapasabog ng bomba. Matindi ang magiging revelations nito. Kaya parang sinikreto kay Ping Lacson. Mabuti na lang si Senador Ping Lacson, mabait din. O sige. Kahit hindi ka sumunod sa rule na dapat sabihin mo muna sa akin kung may ipipresent kang witness para makapaghanda. Hindi. Pinabuelo ni Senador Ping Lacson. Yung pala, kaya hindi sinasabi ni Marcoleta para siyang nakakuha ng whistleblower. Nakakuha siya ng whistleblower na at sino talaga ang target nila diyan na durugin? Si Romualdez. Si Romualdez. Kung kaya, napapunta na kay Marcos, kay PBBM, sige, pero tingnan natin. Basta't ang nakasentro lang, Romualdez. Kasi si Saldico, hindi na nila kailangan ni Marcoleta na i-demolish si Saldico. Kumbaga si Saldico, talagang maraming testigo kay Saldico. Si Bryce Hernandez, yung mag-asawang Diskaya, si Alcantara, si Yusek Bernardo, lahat yon talagang tinuturo si Saldico. At ang titibay ng mga testimonya nila. Pero dating kasi kay Romualdez, wala ang gusto talaga ng mga Duterte, ng kampo ng Duterte, ng DDS, si Romualdez. Mainit ang dugo talaga nila kay Romualdez. Mas mainit pa nga ang dugo nila kay Romualdez kaysa kay Bongbong Marcos. Kasi ang tingin nila, ang nagpapatakbo kay Bongbong Marcos, ay si Romualdez. Yan sa totoo lang. Real talk lang tayo. Real talk lang tayo. O ngayon, nung araw na yon ng September 25, i-present ni Marcoleta itong si Orly Gutesa. Hindi pinaalam kay Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, siya ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman, hindi pinaalam. Surprise witness nga Si Ginayos Agricola, itanong, Tony, na interim release na daw si PDOTS, kung pa-confirm po, actually po, medyo mainit talagang balita yan. Kasi ginagamit ni Marcoleta yung sinabi ni Yusek Claire Castro na hindi naman kontra ang Malacanang kung i-release si Duterte. Actually, ang pagkakasabi ni Yusek Claire Castro noon, kung i-release ng ICC si Duterte, wala naman kami magagawa. Irerespeto yan ng Pilipinas. Alam nga naman, desisyon yan ng ICC. Ganun ang pagkakasabi. Anyway, nasingit yung topic na yan tungkol sa interim release ni Digong. Pero mainit na issue yan. Pero si Perito yan. Alam nyo naman ako, pag nagdi-discuss ako ng issue, ayaw kong naghahalo-halo. Sinagot ko si Agricola. Salamat daw. Pero talaga, maraming nagtatanong sa akin yan. Attorney,
hindi raw nag-object ang gobyerno ng Pilipinas sa interim release ni Duterte. Mamaya i-discuss ko yan. I-discuss ko yan. Separate. O, dito muna tayo. O anyway, ganito nga. Noong September 25 na hearing, wala sa listahan ng mga ipipresent na testigo o resource person itong si Orly Gutesa. Ang chairman ng Senate Blue Ribbon, si Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, ang rules nila dapat na mga ilang may period, mga 2 araw ba yun o ipapaalam sa chairman kung ang sino mang member ng committee ay may gustong i-present na resource person. Hindi ginawa ni Marcoleta yun. Nung araw na mismo, September 25, saka lang nalaman ni Senador Ping Lacson na may witness na ipipresent. Ang tawag nga nila Marcoleta, surprise witness. O batuhin natin si Wendell Unsay sa San Jose Partido. Mga kababayan ko pala. Anyway, so yan mga kabunyog ang nangyari. Pinagmalaki ni Marcoleta. Parang nakakuha siya ng whistleblower na magpapasabog ng bomba. Bakit ipinagmamalaki ni Marcoleta yung surprise witness niya? Kasi ito yung magtuturo kay Romualdez. 24 hours daw pala, sabi ni Julie MX Vlog. Salamat. Kaya ngayon mga kabunyog, mga kababayan, present ni Marcoleta. Yun, bigla, nakakuha naman talaga ng atensyon. Yung purpose nila na makakuha ng atensyon, nakuha naman talaga ng atensyon. Imagine niyo, si Romualdez na ang binabanggit Si Romualdez na ang binabanggit at nagdadala daw siya ng pera. Mali-malitang pera. Tuloy nga, yung sinabi nito ni Orly Gutesa, 46 na malita ng pera, 48 million bawat maleta. Ang dinala nila sa 46 na yun kay Romualdez doon sa bahay nito, sa McKinley, sa Taguig, sa Forbes, ay 35 na maleta. Ang 1.6 billion pesos yata ang halaga nun ng tinotal. 1.6 billion pesos ang halaga nun. Yung 11 na maleta naiwan sa bahay ni Saldico. Yun yung So medyo nga naman talaga medyo nga naman talaga maano yung mga sinabi ni Gutesa. So laman ng mga balita yon, Romualdez, ganyan. At saka sa totoo lang dahil doon lumabas yung balita. Inirekomenda ng NBI na sampahan ng reklamo si Romualdez, si Escudero, sila Nancy Bina, yung mga pinangalanan doon sa hearing na yon. At may lumabas pang balita, isasama sa i-freeze na mga assets ang assets ni Speaker Martin Romualdez. Yun. Ganun ang nangyari, ganun ang nangyari. Kaya medyo talaga mabigat yung present ni Marcoleta, itong si Gutesa. Nagpipilit pa sana silang pati si PBBM ay madawit, Malacanang. Paano? Tinanong ni Marcoleta, sa tingin mo ba? Hindi pala sa tingin mo. Mayroon ka pa bang ibang mga lokasyon na pinagdadalhan? Except doon sa mga sinabi mo na? Kung mayroon man. Sabi ni Gutesa, mayroon po. Saan? Sa Aguado. Doon sa papasok sa Malacanang na yun, yung Aguado. Yan yung gate pasok sa Malacanang. So palapit sa Malacanang. Hindi na pinagpatuloy ni Marcoleta yung pagtatanong. Parang sa susunod na kabanata, abangan ninyo. Parang gano'n may mga pa-excite. Nakuha nyo? Pero sinimulan niyang itanong kay Gutesa. Aside sa mga sinabi mong pinagdalhan mo, ibig sabihin yung kay Saldico at saka kay Romualdez, mayroon ka pa bang ibang lokasyon na pinagdadalhan? Yun, sabi ni Gutesa. Mayroon. Saan? Kung mayroon man. Sa doon daw sa Aguado. Ay ang Aguado nga, base sa impormasyon, yan na pala yung isang gate, may access, papasok ng Malacanang, palapit. Pero hindi na pinagpatuloy ni Marcoleta. Siguro hindi pa preparado sila sa script nila. O kaya, parang nagpapa-excite si Marcoleta. Okay, susunod, yan na yung topic natin. Parang gano'n, Ang problema, magkatapos nung pag-present na yun sa Senado, bigla ngayong lumitaw. Yung palang notarized na affidavit o notaryadong sinumpaang salaysay ni Tony Gutesa, peke. Naglabas ng statement ngayon. Si Attorney Espera. Pichi ba yung pangalan nun? Babae. Attorney Pichi Espera. Sabi ni Cyrus Adrian Rolona, Bana Tumutorgo, kampihan mo ang amo mong si Tamba. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan. Itong mga nagkikriticize sa atin, paulit-ulit yan. Na amo ko raw si Tamba Luslos o si Romualdez. Ay di ba nung lumabas yung balita na yun, nakakasuhan si Romualdez. Anong sabi ko? Ayan, kakasuhan na si Romualdez kasama ni Escudero, di ba? Kung amo ko si Romualdez, bakit ko yun sasabihin sa vlog ko? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong mga nag-aakusang ito na ako'y bayad ni Romualdez, hindi nila naintindihan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ako kung ano yung balita. Narangan tayo na, Tony. Romualdez ay kakasuhan ng DOJ. Sinabi ko, ito, isasama sa kakasuhan si Romualdez ng DOJ. Yan. Sabi ko, ito na, lumabas na ang pangalan ni Romualdez. Di ba? Ganun yung sabi ko. Bakit ko sinasabi yun? Wala akong kinakampihan .
Kung involved si Romualdez, di involved siya. Ano namang ano ko doon? Kung hindi siya involved, wala tayong ano. So Lampake. kasi kung ano yung totoo, yun ang sinasabi ko. Anyway, Tama. patuloy tayo. Patuloy tayo. Tama. So ngayon, anong nangyari? Ang nangyari ngayon, yung palang sinumpa ang salaysay ni Gutesa, lumalabas, hindi totoo yung notaryo nun. May problema, defective ang notarization nun. Sabi ng abogadong nag-notarize, hindi ako nag-notarize niyan. Hindi ako involved sa paggawa ng sinumpaang salaysay na yan. Hindi rin ako nagnotaryo niyan. Yang mga nakalagay diyan na notarial details, hindi totoo yan. Yun, lumabas ngayon yung balita na yun. So ang tanong na ngayon, sinong nagsasabi ng totoo? Kasi sabi ni Espera, yung abogado, hindi siya ang nag-notarize, no. Sabi naman ni Marcoleta, ipapadisbar kita. Nagsisinungaling ka. Anyway, sino ba kasi talaga ang nasa likod ni Gutesa? Malinaw naman, sinabi rin niya ni Marcoleta na ang nagbigay sa kanya nito kay Gutesa ay si Mike Defensor. Ayan malinaw yan. Malinaw yan. Sinabi yan ni Marcoleta kung paano niya nakuha itong witness niya. So ang nagbigay sa kanya ng kanyang testigo ay si Mike Defensor. At hindi rin naman yan dininay ni Mike Defensor. Nagpa-interview pa nga si Mike Defensor kay Pinky Web eh. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ayun, may breaking news na daw, interim release. Sige nga, anuhin ko nga yan. Mukhang i-discuss ko pa lang, nag-grant na ba? Sige nga, tingnan ko. Meron ba? Ang daming nagre-react na tungkol sa interim release eh. Check natin. Ni Duterte. May interim release ba? Baka rejected. Yun lang. Interim release. Interim. Hindi, wala pa. Wala release. pa. Mamaya. Anyway, patuloy ako dito sa topic ko na ito. So, ang nasa likod ng nitong kay Gutesa ay si Mike Defensor. Sinong nagsabi niya? Si Marcoleta mismo. Tinanong siya paano niya nakuha itong witness niyang ito. Binigay nga sa kanya ni Mike Defensor. Okay? So si Mike Defensor. Ngayon, sino si Mike Defensor? Ay, alam naman natin si Mike Defensor. Si Mike Defensor ay dating student leader yan noong mga panahon. Aktivista din yan. Pagkatapos niya maging aktivista, kasi politiko yung pamilya niyan, yung father niyan, si Matt Defensor, ay matagal na congressman ng Quezon City. Tinalo lang yan ni Banal. ni Banal. Pero hawak ng kanyang ama, yung distrito ng Quezon City, itong nakakasakop ng Katipunan na yan. Yung distrito ni Bullet Banal, tinalo yan yung mga Defensor. Yung father niyan, si Matt Defensor. Pagkatapos si Matt Defensor, naging congressman din yan si Mike Defensor ng Quezon City, nung kalakasan niya. Sila yung mga Spice Boys noon. Yung pagpapatalsi kay Erap, sila yun. Sila nila sino bang mga kasamahan niya sa Spice Boys? Sila, yung aming congressman na namatay, si Andaya Nunoy. Yun, kasamahan niya yun. Kasamahan niya yata si Mig Sibuir noon. Sila yung mga Spice Boys. Sila yung nagpatalsik kay Erap noon. O dahil napatalsik si Erap, pumalit si JMA, yun. Naging siya, paboritong ni JMA, itong hanggang naging executive secretary ng DNR, housing secretary. Grabe, talagang ang lakas ni Mike Defensor noon kay Gloria Arroyo. Ano yan? Parang hindi siya pero siya yung parang kamay na nga ni Gloria eh. Ang problema nung na-involve si Gloria sa mga iskandalo tulad ng NBNCTE, Hello Garci, yun, siya rin ang tagapagtanggol ni Gloria. Talagang matindi ang pagiging nito ni Mike Defensor. Kaya nung nag-eleksyon ng 2007, tumakbo siyang senador, itong si Mike Defensor talo. Natalo ito. Bakit? Ay dahil nga kay Gloria. Kilala siya na Gloria. Ay mabahong-mabaho na si Gloria no. Todo tanggol pa rin siya. So wala. Nasira na yung political career ni Mike Defensor. Hindi nanalong senador. Nawala na siya sa eksena. Nagnegosyo na siya ng mining. Kaya ang negosyo niyan mining. Ang mga negosyo niyan mining. Bigla na namang lumitaw yan si Mike nung naging party list yung anak kalusugan. Nakaupo siya ngayon sa Kongreso bilang party list, anak kalusugan. Biglang nagkaroon ng COVID. Nung nagkaroon ng COVID, wala silang dalawa ni Marcoleta na naman ang partner. Alam niyo 'yon, tama 'yon. Sila yung nagpo-promote ng Ivermectin. Alam niyo yung dalawa. Partner na yan si Marcoleta kasal si Mike Defensor. Partner yan, si Mike Defensor, si Marcoleta. Nagpo-promote sila ng Ivermectin nung panahon ng COVID. Kahit sinasabi na ng ng DOH, saka ng Food and Drug Administration, ang sabi ng FDA at saka ng DOH, wala pang malinaw na pag-aaral tungkol diyan sa Ivermectin. Pero pinopromote na talaga ng dalawa ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor. Sila rin yung mga nasa likod, itong magpartner din na yan, si Mike Defensor sa si Marcoleta, yung pagsasara ng ABS-CBN. Kaya close na close yung dalawa na yan.
Ngayon, nung 2022 elections, tumakbo si Mike Defensor na mayor ng Quezon City, pambato nila Marcoletas. Ngayon, nakikita niyo yung nasa likod na picture? Nakikita niyo yung nasa likod? Sino yan? Si Vic Rodriguez at saka yung nasa kanan, Edwin Rodriguez yan. Si Edwin Rodriguez, kapatid ni Vic Rodriguez. Nung tumakbo si Mike Defensor na mayor ng Quezon City noong 2022 elections, ang campaign manager niya, yan daw si Edwin Rodriguez, kapatid ni Vic Rodriguez. Bakit naman si Vic Rodriguez na i-involve? Ay si Vic Rodriguez taga Quezon City. Dating kapitan si Vic Rodriguez ng isang barangay ng Quezon City. Kaya kumbaga ang sila Vic Rodriguez involved talaga sa politika sa Quezon City. Si Mike Defensor naman matagal na yan na gustong mag-mayor ng Quezon City. Noong panahon lumaban na yan. Ang vice mayor niya noon si Aiko Melendez, talo sila. Ngayon nagbabalik na naman siya, mayor na naman ng Quezon City. Ngayon pagdating sa mayor, sa presidente, ang sinuportahan ni Mike Defensor ay si BBM at si Sara. BBM Sara yan, si Mike Defensor nung eleksyon. BBM Sara. Si Joy Belmonte, hindi si Joy Belmonte nag Leni Robredo. Kasi kailangan makuha ni Joy Belmonte ang suporta ng Marcos. Parang kapag si Joy Belmonte ay kumampi kay Leni Robredo, susuportahan todo-todo ng Marcos at ng Duterte si Romualdez. Para i-free zone ni PBBM noon nang tumatakbo pa si Marcos na presidente, para i-free zone ang Quezon City, ang ginawa ni Joy Belmonte, hindi siya nag-endorse ng presidente. Kahit ang mga Belmonte ay identified sa Liberal Party, hindi sila sumama kay Leni Robredo. Saka ang close naman kasi sa mga sa mga Belmonte ay si Paquito Ochoa. Si Paquito Ochoa naman, alam naman natin, kasanggang dikit ni Lisa Araneta. Low partner sila doon sa Muste, di ba? Yung Marcos, Ochoa, si Rapiutan. Kaya kumbaga, hindi naman nasulo ni Mike Defensor yung support ng Marcos Duterte. Pero ang sinuportahan niya, Marcos Duterte. Si Marcos naman, walang pinili kay Mike Defensor sa mayor sa Belmonte. Kasi may connection din sa Marcos si Belmonte through Ochoa na dikit kay Lisa Araneta. Ganyan yung mga ano. Ngayon, nanalo ang Marcos Duterte. Talo si Mike Defensor, panalo si Belmonte. Ano naman ang hinihintay? Ang hinihintay noon, nanalo si Marcos, parang si Mike Defensor, ang inisip niya, talo siya sa pagka-mayor, pero maa-appoint siya after 1 year. Ang hinihintay niya, pagkatapos ng isang taon ay maa-appoint siya. At ang tinitingnan na ilalagay siya, MMDA, Metropolitan Manila Development Authority Administrator. Sa katunayan, matunog na ang pangalan niya. Kaya lang, hindi pa siya pwedeng i-appoint kasi tumakbo siya sa eleksyon. May 1 year na bawal. Hinihintay niyang matapos yung 1 year. Pero kahit hindi pa tapos yung 1 year, dahil matunog na yung pangalan ni Mike Defensor na ilalagay di umano sa pagka-MMDA, uma-attend na siya sa mga meetings ng MMDA. Ganyan yan si Mike Defensor. Nandun na sa meeting. Nag-react si Presidential Legal Counsel Enrile. Sabi ni Enrile, bakit nag-a-attend na yan si Defensor sa meeting ng makikita na natin ngayon yung labanan. Ibig sabihin, hindi ganun kasulid si Defensor pagdating sa Marcos. Ang connection niya si Romualdez. Ang problema, nasipa si Romualdez. Ay hindi, ang connection niya si Vic Rodriguez. Ang problema, nasibak si Vic Rodriguez. Nasaan na ngayon si Vic Rodriguez? Nasa Duterte. Kaya si Mike Defensor nasa Duterte na. Si Vic Rodriguez nasa Duterte, si Marcoleta nasa Duterte. Sila magkakasama sila. Kaya kumbaga nung eleksyon, Marcos si Defensor. Pero nang tinanggal si Vic Rodriguez, magkaibigan sila. Tapos yung campaign manager ni Mike Defensor, kapatid ni Vic Rodriguez, yung si Edwin. Tapos si Marcoleta naman, magkasanggang dikit sila. ABS-CBN, saka yung Ivermectin, yun. Magkasanggang dikit yung dalawa na yan. Ang inaasahan kasi ni Mike Defensor, kapag nakuha niya yung suporta nila Marcoleta, makukuha rin ang suporta ng Iglesia. So ngayon, ang issue ngayon, gustong mapatalsik ang Marcos. Yan ang pinaka-issue. Gustong sakayan ng mga Duterte, DDS, ang issue ng itong korupsyon, itong kampanya sa korupsyon, magamit ito para ang purpose nila, mailuklok si Sara. So ngayon, paano masisira ang administrasyon ni Marcos? Ay sirain si Saldico, sirain si Romualdez, hanggang sirain si Marcos. Papunta sila sa ganon. Okay, si Saldico okay na. Ang dami ng mga nag-aano kay Saldico. Si Romualdez ang hindi pa. So naghanap sila ngayon ng testigo. Itong si Gutesa. Sino ang nag-produce kay Gutesa? Hindi si Mike Defensor. Sinabi naman ni Marcoleta Sinabi naman ni Marcoleta, si Mike Defensor daw nagdala sa kanya kay Gutesa. Ang problema ngayon, pumalpak si Gutesa dahil peke yung notarization. In-interview si Mike Defensor. Anong masasabi mo? Ang sabi ni Mike Defensor, wag dapat intindihin yung peking sinasabing
ano yung notarization, may defect. Ang intindihin doon yung sinabi ni Gutesa. Ang problema ngayon, pinapatawag si Gutesa ng DOJ para i-verify sa kanyang sinumpaang salaysay. Hindi naman umatin sa patawag ng DOJ. Hindi sumipot. Hindi sumipot. Ngayon, hinahanap na si Gutesa. Nasaan na si Gutesa? Ang sabi ni Mike Defensor, nasa mga kapwa Marines niya daw. Sinisecure daw ng mga Marines. Hayaan nyo, yung tungkol kay interim release ni Duterte, i-discuss ko after nito. Sa Kape at Kwentuhan ko i-discuss, mga 30 minutes after nito. So yan mga kabunyog, mga kababayan. So ang nangyari, si Mike Defensor ang gumalaw dyan. Ano talaga yan si Mike Defensor? Ganyan talaga ang forte niyan. Noong panahon, si Mike Defensor din yung nasa likod ni Ador Mawanay. Naalala nyo yung testigo laban kay Ping Lacson? Si Ador Mawanay, 2001. Rin yun. Tapos nung bandang huli, ito pa lang si Ador Mawanay, faking testigo. Bakit? Kasi di ba si Ping Lacson, laban na laban nun si Ping Lacson kay First Gentleman Mike Arroyo. Itong si Mike Defensor, Arroyo yan. Para siraan si Ping Lacson, nag-produce ng testigo na nagpapatunay na marami daw mga foreign account sa ibang bansa si Ping Lacson. Ang testigo nun si Ador Mawanay. Si Ador Mawanay. Ang nag-produce niyan kay Ador Mawanay 2001, itong si Mike Defensor. Kaya parang sanay na si Mike sa ganun . No? sanay na. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang lumalabas dito, sabi naman ni Marcoleta ganito, hindi totoo na piniki yung notaryo. Yan din. Sinabi ni Marcoleta yan. Ang sabi ni Marcoleta, ipapadisbar nila yung nagnotaryo. Kasi hindi daw piniki yon. Ano ngayon, daw? Nasaan na si Orly Gutesa kasi hindi umatin sa patawag ng DOJ. Ang sabi ni Mike Defensor, sinisecure daw ng mga Marines. Ang malungkot dito, ini-involve na naman nila dito yung mga Marines na yan, yung mga military na yan. Kaya ito na mga kabunyog, mga kababayan. Ito na yung nangyari. Kaya tanong ninyo, sino ang nasa likod ni Gutesa? Ay di si Mike Defensor. Sino nagsabi niyan? Si Marcoleta. Sinabi niya na ang nagbigay sa kanya ng testigo si Mike Defensor. Inamin ba ni Mike Defensor? Oo, in-interview si Mike Defensor ni Pinky Web. Ang sabi naman ni Mike Defensor, tinanong ni Pinky Web, sino naman ang nagbigay sa iyo kay Orly Gutesa? Sabi naman niya, common friend. Pero hindi niya na raw papangalanan kung sino. Ang sabi ni Mike Defensor, hindi niya na daw papangalanan kung sino. Kasi basta common friend daw 'yon. So ngayon, hindi nakasuhan si Romualdez, hindi kasama sa nakasuhan. Bakit hindi nakasuhan si Romualdez? Ay kasi nga yung notarized document ni Gutesa, peke pala. Pangalawa, hindi naman umatin si Gutesa doon sa verification ng DOJ. Kaya magrereklamo na naman ngayon yung kampo nila Marcoleta. Bakit hindi kinasuhan si Romualdez? Ay may problema yung testigo nila . Dapat mag-produce sila ng mas matibay na testigo. Tama. Dapat mag-produce sila ng matibay na testigo. Ang problema kasi dito sa kampo ng mga Duterte, gusto nilang ipin down si Romualdez, hindi sila makaproduce ng testigo matibay. Ang inaasahan nila si Saldico. Sabi ni Harry Roque, Saldico, kumanta ka na kasi ilaglag mo na sila Romualdez at sila Bangago, di ba? Umaasa sila kay Saldico na si Saldico isasabi, ilalaglag si Romualdez. Hindi natin alam anong mangyayari. Abangan natin. Pero ang problema, hindi sila dapat umasa kay Saldico. Kung talagang involved si Romualdez, i-produce nila ang testigo nila. Ang problema, ang pinroduce nila, itong si Gutesa, pumalpak. Ang nagbigay daw kay Defensor dito kay sabi ni Evelyn Jose, I see Inday Lustay. Hindi, yung mga kino-comment nyo tungkol kay interim release ni Duterte, i-discuss ko mamaya. After nito. After nito. So yan mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon lumalabas, itong si Gutesa, maraming nagko-comment. Parang hindi kabisado ni Gutesa yung sinumpaang salaysay niya. Parang mas kabisado pa raw ni Marcoleta. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Itong mga nagko-comment dito na nagsasabing pinagtatanggol ko daw si Romualdez, bayad daw ako nito. Yun lang. Again guys, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga kapsat. Baka naman ang kabunyog nang lumabas ito, nang hindi pa nalalaman na peke pala yung notarization nito. Sinabi natin, ayan, mayroon ng testigo laban kay kay Romualdez, mabigat to. O di ba? Binalita ko yung ganun at ganun ang comment ko. Sabi ko, ayan, kakasuhan na si Romualdez kasi Escudero, mabigat ito. Alright. Okay na tayo dito guys. Kung sino ba nasa likod, malamang wala nang iba. Tinukoy na dito si Mike Defensor, mga kapsat. Siya ang nasa likod mismo dito sa surprise witness ni Marcoleta na pumalpak, mga kapsat. Anak ng kamote. O siya, mga kapsat, kasi malapit na mag-alas 3. May meeting ako ng alas 3. Kailangan na natin mag-prepare. Maraming salamat, mga kapsat. Again, shout out Mami PR, Yuki Sawaki,
Eva Hernandez, Elvira G, si Sir Tony, Sir Toro Polongue, Silvia La Torre, Sir Leonardo Ansag, sino pa mga nakita ko kanina, Anti-DTS, andyan din, si Screamble, Aurelia Denia, sino pa, Trigger Woman, at sa lahat po ng mga silent viewers. Maraming salamat mga Absat. So, ayan na mga Absat, no? So, yung script nila po, Tragis, hindi po nakapasok. Sablay po ang script nila. Kaya pinagtatawan na lang natin sila mga Absat, no? But anyway, Absat, again, maraming salamat po. Happy weekend. Mamaya po, tingnan kung makakapag-livestream pa tayo. Pag hindi po, mag-upload na lang po tayo mamaya. Pero so far, may meeting kasi si Maestro mga Absat. Kailangan po akong mag-attend ng meeting ng alas 3. Kung na lang, 35 minutes ago, kailangan ko pa, babiyahe pa ako. Maraming salamat. Thank you very much. Happy weekend. Kita-kits tayo sa ating next vlog. Maraming salamat. Paalam. Maestro Paul is signing off. Bye-bye.